Ito ang mabilisang paraan para mahuli mo si partner sa kanyang kalokohan. Gusto mong malaman yun? Stay tuned and watch the full video. Okay, so hello mga idol, welcome back sa aking mini channel. So for today, I'm gonna help you kung paano nga ba mahuli si partner sa mabilisang paraan lang. Okay, like 1 day, 2 weeks, 1 week, huli mo na agad siya. Okay, kailangan mo lang mag-antay ng mga ganun. Pero mabilis lang yun, di ba? At least, pagkatapos ng mga araw na yun, magkakaroon ka na ng peace of mind. At malaman mo na kung talaga bang niloko ka niya o hindi naman pala. Di ba? So, ayun. Okay, pero bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. And kapag nakapag-subscribe ka, comment mo dyan sa baba, done. Dahil pipili po ko ng pwedeng manalo ng pag-giveaway ko if umabot na tayo ng 10k subscribers. Okay, kaya kung ako sa'yo, comment mo na yan dyan and mag-subscribe ka na rin. Turn on mo na rin notification bell icon para lagi kang updated sa mga videos ko na about sa mga partners and mga jowa problems na yan, okay? Kasi mahilig po ako mag-post ng mga ganyan para po makatulong sa inyo. So that's it now. Unang-una sa lahat dito na option is hindi mo kailangan mag-download ng application. Kumbaga ito yung tip number 1. Kasi sa tip number 2, meron tayong isang application na kailangan i-download sa Play Store. Ngayon sa tip number 1 na lang muna tayo mag-focus. So ito siya. Unang-una sa lahat is pumunta ka sa iyong setting ng phone. Okay? Ayan, sa setting. Sa setting is ganito lang gagawin mo. First is click mo dito yung parang may search sa taas kung makikita mo dyan. Ayan. Click natin yan. Ayan. Type mo lang dyan notification. Ayan. And hanapin mo yung type mo na lang lahat. Notification history. Kapag walang lumabas, try mo history lang. History. Ayan. So, ito siya. So, click natin yan. So, ito siya. Ayan o. Click natin yan. Okay. So, dito, kailangan mong i-turn on to. Alam mo kung bakit. O nga pala, make sure na gagawin mo to sa phone ng partner mo, hindi sa phone mo. Sa phone po ni partner mo to gagawin. Kung bagang diskarte mo dyan, hiramin mo yung phone niya, pagkatapos, iset up mo yung phone niya sa ganito. So, punta ka sa kanyang setting and then search mo yung history na to or notification history na to. Pagkatapos, turn on mo. Alam mo kung bakit dapat mo i-turn on yan? Kasi nga, ganito yan. Itong setting na to, kayang-kaya niya po mag-save ng mga messages na deleted na or kahit yung mga unsent messages na wala na sa Messenger. Actually, kahit di po sa Messenger, kahit sa Telegram, sa Instagram, sa WhatsApp, or sa lahat ng mga chat apps na ginagamit niya sa kanyang phone. Okay, kasi ganito yan. For example, alam mo yung Messenger niya, pero hindi mo pala alam, may ginagamit pa siyang ibang application para magkausap sa mga ibang tao or mga ibang kinakausap niya, hindi mo alam. So ngayon, ganito ang gawin mo. Okay, i-turn on mo to sa phone niya or sa setting ng phone niya. Ngayon, kapag na-turn on mo yan, goods ka na. Wala ka ng problema. Kasi alam mo kung bakit. After 1 week or after 2 weeks, kapag kinuha mo ulit yung phone niya and then nakita mo lahat dito, tapos wala ka naman nakitang masama, ibig sabihin, he's good, okay? Or she's good. Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Oaks lang, di ba? So, kapag may nakita ka naman dito na kakaiba, like for example, may kinakausap na pa siyang iba, kala mo ikaw lang, ngayon doon mo siya kumprontahin. Ngayon pag sabi niya, wala kang pruweba pakita mo sa kanya to. And doon siya tatahimik na lang bigla, okay? Kasi wala na nahuli mo na siya di ba? So, ayun, dapat naka-turn on to. Don't worry, hindi niya malaman tong setting na to. Hindi niya ba to alam, I can guarantee you that. Ngayon, pag i-back mo yan, kasi sa search bar is nakasave yan. Okay, click mo tong search na to. Nakasave yan, di ba? So, i-delete mo yan. Ayan, di ba? Para at least, if ever na try niya mag-setting o pumunta sa setting ng phone niya, hindi niya makita to. Hindi niya makita yung sinerch mo, di ba? So, you're good.
So walang problema, goods na goods yung pag set up mo sa kanya ng ganong setting. Okay, ngayon sa ibang phone kasi is hindi po yung gumagana or walang ganong setting sa ibang phone, especially sa mga lower version na po na phone, wala pong mga ganon yan. So ngayon, kapag walang ganon sa phone mo, doon tayo papasok sa tip number 2. Ano nga ba yung tip number 2 na sinasabi ko? Tip number 2, pumunta kang Play Store, tapos i-download mo itong Noti Save. So punta kang Play Store, ayan, search mo lang dito Noti Save, ayan, ito siya. So ito application, click ko na lang yung kanyang logo, itong logo niya, ayan, tapos meron siyang 10 million downloads. Okay, ang kagandahan pa dito, kasi nagustuhan ko itong application na to, may 4.1 ang rating niya, 2 out of 5. So ibig sabihin napakaraming na nagtitiwala and gumagamit na application na to. And tiyan mo sa kanyang about this app, read messages offline. So ibig sabihin kahit for example, sabihin taga-bundok kayo or sa walang signal sa lugar nyo, tapos dumating siya, pinuntahan ka niya, ngayon kahit walang signal yung phone niya, makikita mo pa rin yung mga messages doon. Huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan ng may load ka dito, kahit wala kang load, goods lang, walang problema. Okay, install mo yan, don't worry, hindi naman to malaking size, kung maliit ang size nito, open mo siya, set up mo to sa phone niya ulit, or set up mo to sa phone niya kasi wala siyang diba, wala siyang notification history, set up mo to sa phone niya. Okay, so dito allow mo lang. Okay, ayan, next, allow. Kailangan dito i-allow mo lahat, kasi kapag di mo ito na-allow, useless yung application na ito, hindi ito gagana. Dapat ipang-allow mo yan. Ayan, like what I'm doing right now. Ayan, so allow mo rin. And loading up list, wait natin. So normal lang yan. O nga pala, medyo may mga ads yung application na to, may mga ads na lumalabas. So huwag nyo lang pansinin yun, kasi naman, di ba, at least free tong application na to. Kasi kapag hindi siya free, kapag gusto mo walang ads, kailangan mo mag-premium. Kasi sa premium kasi is tawag dito, magbabayad ka pa, di ba? Kaya mas maganda, doon tayo sa free. Okay? Yan, nakalaw na. So back na natin yan. Ayan, so we're good to go na. Next mo lang. Okay, next. And check. Ayan. So sa check, kapag kinlik mo yung check, dito mo makita lahat ng messages. So wala pa naman naasod doon kasi wala naman akong kausap dito, kasi hindi siya, kapag walang kausap, syempre hindi naman sasave, diba? Pero if ever na may kausap ka, syempre diba, kapag may nag-chat sa Messenger, kapag may nag-chat sa Telegram, Instagram or Twitter or X, di ba nagpa-pop up po yan siya dito, nakikita po yan siya dito. Ngayon ang gawin mo dyan is, ang gagawin ng app dyan is automatic isi-save na application lahat dito yan ng notifications niya. Okay, ngayon kahit i-delete niya yung messages niya sa Messenger or sa kahit sa application na ginagamit niya, kahit i-delete niya pa yung message niya, makikita mo pa rin, kumbaga automatic pa rin yan. Okay, ayan. So sa settings, ito lang naman, walang problema yan dyan, goods ka na dyan, no? So, huwag mo nang galawin yan, you're good to go na dyan. Ayan, so back na natin yan. Okay, basta itong application na ito, i-download mo sa kanyang phone. Okay, ngayon, syempre, kailangan mo itong itago or kailangan mo itong i-hide sa kanyang phone. Ngayon, paano mo ito i-hide? Ganito ang gagawin mo dyan kapag gusto mo mag-hide. Pero wait, gusto mo mag-add ng application dito kasi kung na rin mag-add ka ng Telegram or nag-add ka ng Instagram, click mo na yung add to group, tapos hanapin mo yung Insta. Ayan, i-check mo lang siyang ganon, i-ganon mo lang siya, click mo lang, tapos naka-add na siya. Kasi kapag di siya naka-add dito, hindi siya gagana. Or kumbaga, yung mga app na kunwari sa Twitter, hindi mo siya na-save dito. Once na may kausap siya sa Twitter, hindi masasave dito. That's why dapat naka-check yun or naka-on yung kanyang setting dun. Itong tatlo na to, automatic save na yung mga messages dyan once na may kausap siyang iba. Okay? So ngayon sa hiding na tayo ng application. Ngayon kung gusto mo i-hide to,
humanap ka sa kanyang phone ng mga gantong application, which is yung marami. Ayun, tulad nito. Diyan mo ilagay yan. Ngayon, kung marunong ka naman sa application or hidden application na setting, kasi sa mga phone may setting po na hidden application or hidden or hide app, i-hide mo yung application na yun, okay? So kapag di ka marunong, ganito lang, i-hide mo lang sa mga gantong mga naka-folder na application, you're good to go na rin naman kahit ganyan. So yun lang naman, automatic mahuli mo na siya, di ba? So yun yung tip 1 and tip 2 ko, na sure akong mahuli mo siya sa mabilisang paraan lang, okay? Now, if you like the video, please leave a like, so di ako magtatagal pa mga idol, no? Till next time, peace out, keep safe everyone, bye bye, see you sa aking next video.